Hello, Capricorn! Maligayang pagbabalik at salamat sa pagbisita. Ito po ang inyong Sun, Moon, Rising Sign and Venus General Reading para sa buwan ng Disyembre sa sign ng Capricorn. Kunin nyo lamang po kung ano yung nakarelate kayo. Tapon nyo yung hindi. Kung hindi nakarelate, okay lang yan. Maaring ang susunod na reading ang siyang makakarelate tayo. Ngunit naniniwala ako meron at merong dahilan kung ba't tayo napadpad dito at maaaring iyon ay sa oracle card o pwede din na meron lang snippets ang makaka-relate tayo. May guidance from the card na makaka-relate tayo. Uh, subscribe lamang po para maabutan nyo ang mga next na pag-upload. Ano? Uy! In love ka, Capricorn? Bakit tao? Hindi, isa lang yung court card dito. Court card. Anong court card? Jack, Queen, King. Ganun. Pero, dalawang tao ang unang pumasok sa isip ko. Malalaman natin yung iba pang, yung turn of events, yung plot twist, wow, plot twist, mamaya sa mga ibang cards. Pero, ang first impression ko sa card na to, merong isang Aries o merong isang Cancer, Scorpio, Pisces ang nasa paligid mo na nag-iimpluwensya sa magiging desisyon mo o sa plano mo sa buhay. Maaari din na merong isang tao na may gusto sa'yo, may isang tao na gustong umamin sa'yo, pwedeng ito yun. Pwede ding ikaw to. Energies could be interchangeable. Kunin nyo lang kung ano yung nag-resonate sa inyo. Pwedeng kayo o pwedeng ibang tao towards sa inyo ang mga mababanggit ko sa reading na ito. Merong isang may sense of authority. Pwede din na ikaw to, Capricorn. Siguro for the longest time, marami nang sinakripisyo si Capricorn. Marami nang tinanabaho, which is the usual vibe ni Capricorn. Trabaho ng trabaho. Pero you have come to a point na parang ito na yung gusto ko, ito yung gusto kong mangyari, pwede din akong freelancer ka, magtataas ka na ng presyo, yung ganyan, ito yung deserve ko na amount, ito yung deserve ko na makuha, ito yung deserve ko. So, parang you will stand your ground and you will assert authority. Mag-shift na into an authoritative figure si Capricorn. Pero kung ibang tao to, pwedeng Aries, pwede din nga na somebody na very influential sa'yo, may enerhiya ng authority around you. Hindi ko alam kung sa'yo galing, pero I'm leaning towards nga na sa'yo galing. Ngayon, ito naman, meron isang mensahe na love related, emotionally related. Pwede din na mensahe na pakikiligin ka. Doesn't necessarily have to be romantic move towards you. Pwede din na kung si Capricorn ay kinikilig sa trabaho, yung message in terms of nakakakilig na mensahe mula sa, ewan ko, job offer siguro, o parang promotion, o pwede din na bonus, Christmas bonus, ganyan. Pwede din magkakaroon ka ng Christmas bonus, bibigyan ka ng bonus ng boss mo. Something na hindi mo ini-expect. Usually, yung emperor, ang ano niyan, ang ano nito sa akin, authoritative figure. So, medyo, ano na siya, nakaka-intimidate na tao. So, hindi siya nakakakilig na energy. Pero sa ngayon, sa'yo, Capricorn, sa reading mo, nakakakilig. Kung sino man tong authoritative figure na to, o kung ikaw man to, magbubunga yung authority na yan. Yung power na yan. Asserting your power or authority. Hindi siya negative positive siya. Magbubunga siya ng isang proyekto na nakakakilig. Kung hindi mensaheng nakakakilig na work-related o nakakakilig na mensahe mula sa taong may gusto sa'yo, maaaring ito ay nakakakilig na mensahe na may kinalaman sa isang creative project. Magta-tap into your creative mode on si Capricorn this December. Pwede din nasasabihin sa'yo this December, pero magko-commence pa yung project, magki-kick off pa siya by January. So, isang nakakakilig na bagong panimula when it comes to tapping into your creativity. Tapping into anything creation related or creative project, kung hindi creative project,
Basta may magbubunga na maganda. O tingnan mo, kasasabi ko lang, magbubunga na maganda. Ten of Cups, tingnan mo naman sila. Everything is happy, rainbow. Kung yung iba sa inyo nanggaling sa isang madilim na mga buwan, hindi magandang mga experience sa mga nakaraang buwan, you will see the light at the end of the tunnel. At magyayabong, maaari siguro in the past, marami kang natulungan na yung karma mo, yung karma points mo, to the roof. Maraming karma points si Capricorn. Maganda ang karma points niya. So, i-reward, darating itong reward na ito this month. Kung hindi this month, yung mensahe darating sa'yo this month. Diba nga, sabi ko kanina, may nakakakilig na mensaheng parating para sa'yo. At ito ay magbubunga ng isang sobrang emotionally fulfilling na trabaho, emotionally fulfilling na ganap sa buhay. Pwede ngang project, creative project. So, yung iba sa inyo siguro kung matagal nang umalis sa paggawa, paglikha, magkakaroon ng oportunidad na darating sa iyo kung saan ikaw ay makapaglilikha. Ang ganda ng combination ng yung first line na ito. Usually ito kasi yung ginagawa ko, ang interpretation ko dito. Ito yung parang main energies or main narrative, kumbaga. Tapos clarification yung nasa baba. Starting that and ending that, strength at emperor, authority, building authority, mastering the courage to level up siguro, mastering the courage to express. Kung hindi parating sa iyo yung mensahe, ikaw yung magbibigay ng mensahe at maglalakas ng loob ka para lumevel up. Maaring, I don't know, magpipitch ka ng project or may ipipitch sa'yo na project. Kung ano man itong bagong opportunity nito, gitnang-gitna, creative pursuit, pwedeng pursuit of happiness, new project, gitnang-gitna, yan ang magdadala sa'yo ng isang, your heart will be full. This, full as in F-U-L-L, full, puno. Pupuno ang iyong cup of, love. Doesn't have to be cup of love as in romantic love, pwedeng cup of love as in love for the self. Recognition of your efforts, recognition of your mga, yun nga, karma, plus points, may karma. Six of Cups, uy, alam mo kung sino man yung magbibigay sa'yo ng mensahe, kung ikaw yung pagbibigyan ng mensahe, ano siya, somebody from the past, kakilala mo o kaya tao na childhood friend, childhood sweetheart, o pwede rin na dating katrabaho. Dating katrabaho tapos magre-reach out siya sa'yo at magbibigay sa'yo ng project or merong tatanungin ka kung willing ka to collaborate. Pwedeng ganun. May balance ng authority pero at the same time may kindness, emotional warmth. Pwede rin na iba sa inyo kung authoritative figure intimidating si Capricorn, yung December yung panahon na parang magsa-start na mag-mellow down. O pwede din na dating katrabaho na magbibigay ng offer kay Capricorn. So, yung mensaheng nakakakilig na ito, parating, ngunit, chasing your dream is something that requires perseverance. So, gagawin mo yun. Pero, when it comes to, pag hindi na siya aligned dun sa values mo, doon ka masusubukan. So, maaaring may mensahe nga from an old friend, dating katrabaho, o pwede din na dati kang, may creative, talaga sa katawan mo, may creative juice ka talaga sa katawan. Let's say, parang hinibernate mo yon. Speaking of hibernation, hinibernate mo yun for some time, hindi ka muna gumagawa ng any creative project. Tapos, somewhere along the way, nagtrabaho ka as an engineer or nag-focus ka sa corporate job mo. Ngayon, merong mensahe na darating sa'yo kung creative project man ito. May darating sa'yo na offer na mabubuhay yun. Kaya nakakakilig kasi mabubuhay ulit yung creative juice na yun. Magkakaroon ka ng opportunity para mailabas muli ang creative juice na yon. Subalit, merong maaring itong new offer na ito ay susubukan ka.
in terms of emotional resilience or in terms of your values. Kasi maaaring sobrang yun na yung meaning ng authoritative individual na to. Maaaring sobrang influential ng taong to at sa pag-uusap ninyo parang mabubudol ka na lang, mas smooth talk ka na lang into saying yes dun sa dun sa offer nila without actually seeing the contract, and you have that trust dito sa individual na to. So, ingat ka sa mensahe na yun. Hindi ko sinasabi na hindi maganda. Kakakilig siya, magbabago ang buhay mo at pakikita mo ang potential mo at new opportunity talaga siya na maganda. May bubuhayin siyang spark within you. Yun nga lang with the Seven of Wands right here, boundary setting, standing your ground. So, so ingat ka na lang na maaaring yung na yan, may trade-off yung na yan, offer na yan. May creative, magbibigyan ka ng chance to pursue yung creativity mo or artistic side mo. Pero, meron siyang hihingin sa'yo. It wouldn't come easy. Oops, nahulog. Wait lang. May trade-off, kumbaga. At tingin ko, magiging mabilis ang mga pangyayari. Ito yung nahulog. Ten of Wands. Ang bilis ng pangyayari from Ace of Wands, new creative endeavor, offer, spark has been lit. Biglang laying the burden down, leaving a situation behind. Masyadong burnout. It has a potential for burnout. Whatever this creative spark is, creative project is, malaki ang chance na ma-burnout ka. Very dual ang ang dating nitong to kasi new beginnings to, new inspiration, new creative endeavor. May spark na mabubuhay within you. Pero may siya, weight of responsibility. May bigat na kailangang may kinakailangan kang maganda ang rewards, ngunit it requires a lot of energy from you. So, ingat ka. Ingat ka sa yun nga, mako-compromise ang values mo. Pero I don't think hahayaan mo yun. Kasi, a pride. So, you will stand your ground. Ang nakikita ko lang na maaaring blocker mo dito ay ang daming hinihingi. Well, it comes with the price talaga. Success comes with the price. It's just a matter of how you would look at it. So, maaaring itong Disyembre, kung halimbawa sinabi sa'yo ito ngayon, no? Pwedeng gawin mo December, pahinga ka muna, tapos pagdating mo ng January, ready to rock and roll na, ganun. Ingat ka na ang kita ko dito, positive siya, no? Pagdating dito sa clarification na spread, yung mga trade-off na involved dun sa nakakakilig na mensahe nang bibigay sa'yo. Nakakilig siya as in through the roof, as in this is it, pansit. Yan na yung ni Capricorn. Halimbawa, big break. Ito na yung big break na iniintay ni Capricorn. Pero, meron siya mga trade-off. Yun nga, yung values mo, maaaring mapapadalawang isip ka, should I join them or should I beat them? O kaya, should I um, stand, stand for my authentic truth? And maaaring pagod ang darating sa'yo at pwede din na mako-compromise na yung emotional mo. Alam mo yun, sa sobrang pagod, yung nagla-lash out ka na sa mga tao or sa sobrang pagod, parang hindi mo na makontrol yung emotion mo. So, yun yung mga challenges or blockers na maaari mong pagdaanan as a trade-off for this successful endeavor. Kasi whatever you put your mind to naman lalo na hardworking si Capricorn, it comes with the success. So, yun. It's just a matter of paano mo siya i-handle. Kasi exciting times are coming, exciting times ahead. Yun nga lang maraming pagsubok ang maaaring dumaan with this subukin yung emotional stability mo, yung mental stability mo, lahat ng stable sa'yo, susubukan niya. So, pag nakakarinig ako lagi ng ganun, halimbawa sa mga friends ko, ang lagi kong advice is, kasama yun sa proseso. Kasama sa proseso ng pag-grow. Kasi, hindi ka naman, anong mas pipiliin mo? Yung, yung nabulok ka na lang sa, ganun ka pa rin hanggang for 10 years? O you'll spend the rest of your 10 years or the next 10 years being a better version of yourself? O nagbago ka positively? Yung ganun.
Kasi lahat naman ng success may putik na pagdaraanan. Wow. Okay. The moon card, something is uncertain. Alam mo, pwede kasing depression din yan. So, pwede din na mag-cause ito sa'yo ng isang, ang bilis no? From positive kanina, biglang, ba't biglang what? Wait, what? Biglang depression? Maaring depression yan, pero not strictly depression ang card na yan. Maraming uncertain, na maraming malalaga ka sa isang sitwasyon na hindi clear sa'yo. Marami kang kakapain, marami ka pang kailangang kaining bigas, marirealize mo, shit, marami pa akong kakaining bigas, marami ka pang kailangang mabigyan ng liwanag, marami pang hindi klaro sa'yo, marami ka pang kailangang malaman, at pwede din makapagbabago ito sa'yo, pero um, lagi naman, after the moon, di ba, may umaga. Yun ang metaphor ng moon. After a dark day, the sun will always shine tomorrow. So, hold on to that strength. You have it, Capricorn. So, hold on to that. And kapit lang. Kapit lang. Ba't ako natawa? Sorry. Oo, kapit lang. Kung darating man, kasi hindi naman tayo sure. Ito ang sure ako na darating. Yung emotional fulfillment, offer, love offer, pwede din na creative offer, creative project offer. Basta may bagong opportunity na ma-realize mo na shit, ito pala yung capacity ko. I never thought na kaya ko pala to. At magbibigay siya sa'yo ng emotional fulfillment, ng saya, ng kakakakilig talaga. Um, Ganda oh. Na-mention ko kanina yung authentic self, di ba? Anyway, makakadala siya sa'yo ng something nice, something good. Pero, kailangan balanse ang mundo. Hindi, nothing comes on a silver platter. Pwede din siguro sa mga privilege, may generational wealth, pero assume natin na wala tayo nun. So, nothing comes in a silver platter. Merong pagsusumikap na hihingin si universe at masusubok ang ating values, masusubok ang ating kakayahan para i-manage ang stress at ang burnout at ang stability. Lahat ng stable sa'yo masusubok. Pero at the end of it all, never falter. Kung ano ang iyong truth, just go for it. Yun lang, basta you're saying your authentic truth, you're sticking to your authentic self, and you're not dimming your light para sa kapakanan ng iba, then you're all good, Capricorn. So, ano yung intention? Every time na meron kang parang may dilemma na sa'yo, parang dinadala sa buhay mo na dilemma, lagi mong iisipin, para saan ko to ginagawa? Is it for the highest good of all? O para lang siya sa masustain yung kung whatever vision ng ibang tao? So, kung you will stay true to yourself, at you will just stay being weird and authentic you, madodraw mo o ma-attract mo yung mga tao na katulad mo. At maaalis mo sa paligid mo yung mga tao na hindi belong o hindi katulad ng values na ina-uphold mo. So, just be yourself, be as weird as you can, and never be apologetic about it. So, iwan ko na yun dun, Capricorn. Salamat sa pagbisita. Sana makita ko kayo ulit at typical spills, like, share, and subscribe. And salamat. Bye!